Magandang araw mga minamahal na mga kapatid. Sa mga nangyayari sa ating kapanahunan. Asa na tayo sa kasaysayan ng daigdig. Naririnig natin, nakikita natin ang lahat ng mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Buong sanlibutan, ang ating daigdig sa panahon natin ngayon ay nasa ilalim po ng matinding krisis. At ang dahilan ay ang mga digmaan. Mayroon nga akong napanood na isang paliwanag kung gaano katindi ang krisis na ito na nangyayari sa ating kapanahunan, may kinalaman sa langis. Dahil noong mga taong 1970s, nagkaroon ng dalawang crisis sa langis. Dalawang panahon yon. Naging krisis noon ay 5 million barrels a day. So sa dalawang pinagsamang panahon, nagkaroon ng krisis na 10 million barrels a day ang nawala. Subalit itong nangyayari po sa atin ngayon ay mas matindi kaysa noon. Sapagkat pag pinagsama mo, kumbaga, ang nangyayaring kakulangan ng langis natin ngayon ay pinagsama o higit pa doon sa pinagsamang krisis ng nakaraan. Dalawang krisis noon ay tig 5 barrels lamang a day sa dalawang panahon. Ngayon ay 11 million barrels a day. So ano nga ba dahilan? Bakit merong matinding krisis mga kapatid na nangyayari? So ito'y gusto ko buksan sa atin mga kapatid, no? Madaming speculation sa ating kapanahunan ngayon kung ano yung nangyayari. May mga nagsasabi na ito ay sign na malapit na ang close of probation. Meron na mga nagsasabing ay ito'y pasimula pa lamang ng kahirapan. So bakit nga ba walang certainty ang mga pahayag ng ating mga kaibigan na mga nag-aaral din ng propesya? Anong dahilan? Bakit may pagkakaiba-iba at hindi matumbok kung ano talaga ang katuparan nitong nangyayari sa ating panahon ngayon? Ang kadahilanan mga kapatid ay ang hindi pagkakaalam ng sangkatauhan ng mga mag-aral ng Biblia sa time appointed ng Diyos. Meron po kasing tinatawag na 6,000 years time appointed, binigay ng Diyos na panahon para sa sanglibutan, para magbago ng kanilang buhay at lumapit sa Diyos. Subalit, ang nangyayari ay sa halip po na pag magbago ang sangkatauhan, ay lalo pa po silang nagiging worst. Basahin natin kung gaano kahalaga itong tinatawag na God's appointed time. Dito po sa aklat ng Psalms 102 verse 13, ang sabi rito, "Thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yea, the set time is come." So ang Diyos po, meron talaga siyang set time. Meron siyang itinalagang mga kapanahunan. At kapag titingnan natin sa buong Biblia, napakarami po nating mababasa na may kinalaman sa set time ng Diyos or yung tinatawag po na time appointed. Napakaraming bersikulo sa Biblia. Yung exact word na time appointed ay merong 13 verses na matatagpuan po natin sa Biblia. Ibig sabihin, pinapakita sa atin kung gaano ka-particular ang Diyos pagdating po sa panahon. Meron siyang tinatakda, meron siyang takdang panahon na doon ay magaganap ang mga bagay. At sabi nga dito sa sulat po ni Ellen White, Testimonies Volume 9, page 13, paragraph 2, "I am instructed that when the Lord's time comes, should no change have taken place in the hearts of proud, ambitious human beings, men will find that the hand that had been strong to save will be strong to destroy. No earthly power can stay the hand of God. No material can be used in the erection of buildings that will preserve them from destruction. When God's appointed time comes to send retribution on men for their disregard of His law and for their selfish ambition." So sadyang meron po appointed time na ibinigay po ang Diyos na ang tao ay magbago, magkaroon ng pagpapakumbaba, sumunod sa kautusan, i-honor
ang authority ng Diyos sa pamagitan po ng pagkilala sa kanyang kautusan. Subalit ano po ang ginawa ng tao? Sila ay nananatili doon po sa kanilang mga masasamang pita, doon sa masasama nilang mga kaisipan. Kaya nga, ang panahon natin ngayon ay inihalin tulad ng ating Panginoon Kristo sa kaarawan ni Noe. Sa Mateo 24, sinabi niya na ang kanyang pagparito ay katulad sa mga araw ni Noe. Ay ano nga po ba ang nasa panahon ng mga kaarawan ni Noe? Nandun po una yung appointed time. May appointed time na ibinigay ang Diyos, 120. Ito ay kanyang iprinoklama na babala sa sangkatauhan na sa loob ng 120 years, dapat magbago sila. Kasi pag hindi sila magbabago sa masasama nilang mga gawa, sa kanilang mga imoralidad, sa mga kasakiman, sa kapangyarihan, mga pagpatay na ginagawa, ay mapapahamak sila sa pamagitan po ng baha. Ayan po ang babala ng Diyos. So meron pong appointed time. Ngayon, bakit nga ba nagbigay ang Diyos ng appointed time with judgment sa dulo? Sapagkat ang tao, mga kapatid, ay palagi na lang masama ang nilalaman ng puso. Ito sabi dito, Genesis 6 verse 5, And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So bakit pala nagbigay ang Diyos ng 120? Kasi nakita niya ang tao, sobrang sama, ang laman na lang lagi ng puso at isip ay kasamaan. Kaya nakita niya na pag magpapatuloy ang ganitong sistema, ay walang solusyon ang sanlibutan, kundi mapunta sa distraction. At katulad ng nangyari sa panahon ni Noe, ganun din ang nangyayari sa ating panahon. Dumating na po tayo doon sa appointed time na ibinigay po ng Diyos. Anong sabi ng ating pong Panginoong Jesucristo sa mga mangyayari sa huling panahon? Mateo 24:37, For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came, and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. So makita natin ng kalagayan ng sanlibutan sa pagparito ng ating Panginoon Jesucristo ay katulad sa kaarawan ni Noe. Bigyan po natin ng pansin, isa-isahin natin ang punto na ibinigay dito. Una, katulad sa kaarawan ni Noe. So pag pinag-usapan po yung kaarawan ni Noe, nabanggit na natin kanina yung appointed time. Ibinigay po dito sa aklat ng Genesis, chapter 6. Ipinakita niya yung appointed time na kanyang ibinigay para sa sanlibutan sa panahon ni Noe. Ang sabi dito, Genesis 6:3, And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh. Yet his days shall be 120 years. Kaya 120 years ang ibinigay ng Diyos sa panahon ni Noe. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 24, kung papaano ang kaarawan ni Noe, ay gayon din ang panahon ng pagparito ng anak ng tao. So, ibig sabihin, kung mayroong time appointed na ibinigay po ang Diyos sa panahon ni Noe, bago dumating ang destruction, ay meron din sa panahon natin ngayon. Dahil hindi po ang Diyos basta-basta magbibigay ng judgment without prior notice. Ito po yung sabi ni Ellen White, basahin natin. Ang Diyos ay laging nagbibigay sa atin ng warning bago dumating ang mga judgment. Dito po sa Last Day Events, page 13, paragraph 1. God has always given men warning of coming judgments. Those who had faith in His message for their time and who acted out their faith in obedience to His commandments escaped the judgments
that fell upon the disobedient and unbelieving. The word came to Noah, "Come, thou and all thy house, into the ark, for thee have I seen righteous before me." Noah obeyed and was saved. The message came to Lot, "Up, get you out of this place, for the Lord will destroy the city." Oh, ganun din nangyari sa panahon ni Lot. Lot placed himself under the guardianship of the heavenly messengers and was saved. So Christ's disciples were given warning of the destruction of Jerusalem. Those who watched for the sign, the coming ruin, and fled from the city escaped the destruction. So now we are given warning of Christ's second coming and of the destruction to fall upon the world. Those who heed the warning will be saved. Take note, binanggit dito kahalagahan ng fled from the city. It's referring to the country living. No, yung pag-alis sa mga syudad at paninirahan po sa mga lugar na malayo sa kabiasnan. Tinatawag po ito ni Ellen White na country living. Napakaliwanag mga kapatid. God has always given men warning of coming judgment. Kaya po merong appointed time. Kaya napaka-importante ng appointed time dahil bibigyan ka ng Diyos ng panahon, ng chance sa loob na panahon na yan na magbago ka. Kasi pag hindi ka nagbago at the end of that appointed time, hindi na pwedeng mapigilan yung judgment na nakaatang, na naka talaga para sa paglabag ng sangkatauhan.